Malubha pa rin ang karamdaman ng aking inay. Lumalalim na ang gabi ngunit wala pa ang itay. Kaganapang hindi na bago, sa bagay ako'y sanay. Nauuwing merong bote ng alak sa kanyang kamay. Ako ang pinakabata sa tatlong magkakapatid. Isa'y lalaking mas nakakatanda at nakapikit lang ang kanyang dalawang mata. Simula pa nung isinilang, umaasa na makakakita ba't nasasabikat ang isang nakakatandang kapatid ko na babae. Merong 4 na anak siya sa iba't ibang lalaki. Katulad din ng iba, iniwanan na parang tae. Kaya lahat ng mga obligasyon kargo ng ate. Paano nato, sino ang makakatulong kay inay? Kung hanggang ngayon wala pa ring trabaho ang itay. Medisinang kailangan, sino ang pwedeng magbigay? Ako'y hindi mapakali at hindi na mapalagay. Buksan mo ang pinto ng aming tahanan na punong-puno ng lihim. Sa loob ay iyong matutuklasan mga ayaw ko na sanang sabihin pa. O bakit kailangan mangyari pa? Sa aming pagpat ka na lang sa iba. O kay bigat-bigat na kakayanin. Lalabas muna ako ng bahay, saglit lang po inay. Pangako sa'king pagbalik, hawak na ng aking kamay ang perang pambiling gamot upang sa'yo'y maibigay. Sige anak, mag-ingat ka, sabay hawak sa'king kamay. Pagbukas ko ng pintuan, ako'y labis na nagulat. Itay, sinong kasama mo at may bote pang hawak? Wala ka ng pakialam at walang sino man sa akin ay aawat. Pagalit na pagbigkas habang langon-lango sa alak. Ako ay umalis at tila ba hindi pa natawag, na para bang merong bumubulong, bumabagabag. Ilang oras lang ang lumipas nang biglang merong tumawag. Ang bahay niyo ay sinusunog ng iyong ama at malakas na ang pagkaliyak. Bago mangyari ang iyong kapatid na babae ay kanilang ginagahasa. Sumisigaw ng malakas, tama na po, itay umiyak na nagmamakaawa. Pagkatapos parausan lahat ng mga kasama sa bahay, bilag sa saksak, binuhusan ng gasolina at sinindihan niya sabay siba. Naabo na ang pinto ng aming tahanan, pati buong paligid. Mga sunog nilang mga katawan, hindi ko kayang mapagmasdan pa. Bakit kailangan mangyari pa? Sa amin babat ka na lang sa iba. Ako'y bitak-bitak na, tay, ba't mo to nagawa? Ilang taon din ang lumipas bago tuluyang makalaya. Ang wika mo'y sana'y napagsisihan na, at hangad mo'y aking kapatawaran. Ang sabi ko ayos lang, sabay yakap, sabay imbita, tara na po sa bago nating tahanan. Ako rin ay naghanda na mga paborito nyo pong pagkain, at syempre alak para sa inyong inumin. Dahil alam kong sabi ka nang uminom, pakibilisan mo na mamalasing, para masubukan ko lamang kung mapisa pa ba ang kamanhiran na iyong maramdaman na pabinabaon ko ang matalim sa iyong leg. Tahimik di ako makikinig sa inyo itay, kaya na ginawa nyo kay inay. Pati sa aking mga kapatid, mga pamangkin, pinagkupitan ng iyong kamay, pakisupa pinatay. Tapos kaya nagmamakaawa ka para sa iyong buhay. Itay, ngayon malalagutan ka na, na nang hininaawag. Huwag mag-alala, ati, naman ang mamadali. Mahihirapan pa, muna kita kaya ng dalawa na nauna. Nasa iyo na tinago ko. Buksan mo ang pinto ng aking tahanan na punong-puno ng lihim. Sa loob ay may nakatagong bangkay, at wala akong balak na ibuba. O bakit kailangan mangyari pa? Sa aking pampati na lang sa iba. Ngayon ay wala na akong dahilan pa para mabuhay, mabuhay, para mabuhay, mabuhay, para mabuhay.